Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia soon sa buong mundo. And to support podcast! Gusto ko mag-sending kayo ng ganong video sa akin, ha? Oh, send ko yung video. Intro natin, no? Oh. So, isa daw General ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka. Pagupit kayo sa Slick and Dapper, hari ako ng Hip Hop Underground. Golden Boy Boxing Gym Club dyan sa Jackie Boxing kayo dyan. Ingatan nyo yung pera nyo palagi, especially OFW. Yeah, Joshon Boy para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabango pare, mga perfumes natin available sa TikTok Shop and Shopee. Nandyan yung link sa description. Check it out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Siyempre pag girl ka, mag-sports ka na rin para pampalaki nandito yan. Oh. Pampalaki ng puwet yan. Para sexy ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Kung zero ka pa sa knowledge about Bitcoin and cryptocurrencies pero dumating na yung araw na nagiging curious ka, mini-mentor ko yan, pwede natin pag-usapan yan. Pero kung halimbawa, nandun ka naman sa point na talagang hindi ka interesado dyan, malas mo kasi yan yung ngayon innovation yan eh. Pero, nag-mentor pa rin ako, pwede natin pag-usapan yung numbers ng mga perang pumapasok sa'yo, tsaka kung paano mo yan i-utilize para mag-succeed yung buhay mo. Message mo ako sa page ko. Yeah. Ibigay ang dangal sa mga katulong. Huwag nyo na silang gamiting insulto kasi napakahalaga. Malapit sa puso ko yan mga yan. Manggagawa mga katulong. Tama. Speaking of katulong, sila yung pinakamadalas nakikita ko dati nung bata. Tita ko may katulong eh. No? Yung tita ko na medyo may budget. Siya lang yung medyo lagi tayo may titang angat, no? Oo, Do you totoo. agree, guys? May kita rin ako. Ganun. May isang tita lagi na, tita Paldo. Bata ka pa lang, Paldo to. Siya yung nag-aabot sa'yo ng 100, 500, diba, pagdadalaw. So, may katulong siya. Lagi ko napapansin pagkakatulong, mahilig manood ng TV. Minsan nga habang miga katulala sa TV, habang nagpupunas. TV, no? So ngayon na, ang taas tumaas ba kuryente? Tumaas pre. Damay, no? Tumaas yung kilo per watt ba yan? Kilowatt per hour. Kilowatt per hour. hour. Yun. Kasi So, check ko lang eh. Tumaas yung kuryente. So, nababawasan na rin yung TV time ng mga katulong ngayon siguro, no? Manad! Inan! Nagkaroon din ako ng katulong dati nung bata-bata rin ako. Minsan naawa ako eh kasi magti-TV siya pagka tutulog kami sa tanghali. Tapos, yung parents ko kasi noon pareho nagtatrabaho. So, yan, kaming mga bata ay naiiwan sa bahay. Pag napapansin ko, pag ihi ako galing matutulog ako ng tanghali, nunod siya TV, tapos papatayin niya. Eh, nahihiya ako, sabi ko, sige lang ate, nood ka lang dyan ate. Kasi nakakaawa naman, yung wala kasi cellphone dati, TV lang talaga eh. TV talaga. So, sige lang ate, nood ka lang dyan. Pagka lumalabas ako, pinapatay, nahuhuli ko. Sabi, hindi, nood lang, nood. Nagtitipid sa kuryente, parents Hindi, mo. nahihiya rin siya siguro na baka isumbong ko siya, nanonood ng TV. Eh, wala naman sa akin, okay lang naman, itulog naman ako, wala rin naman siyang gagawin. Itinood sa TV. Inis naman yung bahay, di ba? Oo. I think magiging bad trip yun if walang sinaing, walang niluto, Oo. madumi yung bahay. Di mo deserve mag-TV muna, ate. Galaw muna tayo. Totoo. Trabaho muna. Ito nga, isa pa to, pre. Kaya isa sa mga pagtitipid din talaga, nagmamahal na talaga yung gas. Ngayon, kaka-check ko lang, parang nasa 130 na yata yung diesel. Puta na, Shit! nalulugi nga ako, pre. Ang hinasabi ko, kaya nga bumili ng sasakyan na diesel kasi nga, based on the history nga, diesel ang pinakamura. Dati, oo. Eh ngayon, puta, parang siya pinakamahal, pre. Oo. Bakit mas mura diesel? Hindi ko alam eh. Mas konti yung gumagamit before? Mas marami gas, no? Ang tingin ko kasi kaya mura siya since siya yung pinakakonti yung pagproseso ng sa kanya. Hindi siya special eh. Kumbaga yung premium, dahil tinawag siyang premium kasi may mga special chemicals na nilagay, kumbaga kinonvert na siya. Oo, totoo naman yun. Tama naman yun. So, yun nga. Pero ang magiging question nga nila, actually common sense na to, pero pagdaanan pa rin natin. So, ang question nga nila, given that reason nga, mura yung diesel noon. Siya ang pinakamurang diesel noon. Kaya nga dati rin, sabi ko, pag bibili ako ng sasakyan, dapat diesel. Di ba? Pero ngayon, nag-iba, no? Diesel yung pinakamahal. So, Okay, no? Parang 20 pesos ang lamang sa premium. 20 ba? Oo, mahigit na, oo. So, ako, ang naging lesson sa akin yan,
Katulad ngayon nga, dating sila yung mura, ngayon sila yung pinakamahal. Ano siya eh, ngayon ang kwento na kung bakit mahal ang diesel dahil dahil sa war. So, usapang kalakaran pa rin. Usapang business pa rin, usapang kalakaran. So, parang nagamit nila yung psychology ng tao. Kasi nangyari nga dati, mura diesel, so ang bias. Pati yung mga public transport, diesel lang Diesel, tinan mo, ang kulit talaga ng game mo. Ng game sa usapang na to macroeconomics na. So, mura ang diesel for a long time. So, yan din ang naging option pagdating sa public transport, diesel. So, committed na yung mga tao, yung mga sasakyan, designed for diesel eh. Diesel, yeah. Truck, diesel. Diba? din. Oo. So, from being an underdog, nakita nila, yung mga nagpo-produce nga ng diesel, nakita nila yung advantage. Nagkaroon pa ng war. Importante na kami ngayon. Ito ang ginagamit nyo eh. So, nagkaroon sila ng karapatan nga eh, na, tangina, pamahalin natin to. Kaya nga, sabi ko nga, dahil rumaride lang tayo sa kung ano yung trip ng mga oligarch. Well, ganun naman talaga, katotohanan natin eh. Tayo isang pawn lang talaga. So, ngayon, nilalaro na naman nila ngayon. Sabi nga nila, dati diesel, ngayon, gusto namin baguhin, bored kami. Mag-electric kayo ngayon, mag-convert kayo ngayon sa EV. Kaya ngayon, lahat kinoconsider mag-EV, mag-hybrid ngayon. Dahil sa laro na ginagawa nila eh. Ito, parehas kami ni James Deacon to. Nasabi ko na sa inyo to. Nasabi ko na to sa ibang nakakausap ko na nagme-mentor nga. Sabi nga ni James Deacon, ibibenta nyo yung sasakyan nyo hindi ganun yung tono. Kalma si James Deacon eh. Itis ka ba? Itis ka ata eh. Kalma si James Deacon. Sabi niya, ibibenta nyo yung mga sasakyan nyo dahil nga sa kalagayan, sa krisis na pinagdadaanan natin. Wala. Kung kukwentahin mo yung expense mo niyan, dumagdag din sa pagkamahal mo niyan. Kasi binenta mo yung kotse at lower price na palugi mo ng binenta yon. Tapos bumili ka ng electric vehicle na umaabot din ng milyon. Mahal ngayon. Mas mahal. Hindi ka nakatipid. Naglabas ka ng additional. Para mong ginagawa yung sarili mo, naghaharap ka lang ata ng reason para bumili ng bagong luho mo na. Si Joshua on point. Don't bumili ng Panic. boats, guys. Oo. Nagpanic. Ito, lalong napasimento sa paniniwala ko sa... Pag may tuloy yan, idol ko to eh. May gustong bilhin. Ha? Idol ko to pag may gustong bilhin eh. Napapaganon ako na, teka lang, parang labas pera yan pero madja-justify niya. Magaling siya sa ganun. Okay. Magaling siya sa ganun ba? Wala eh, kasi, pero ngayon pre tinuturuan ako ng leksyon ng universe ngayon. Kasi, Ng ekonomiya. kasi yan, katulad yan, mahal ang gas, nawalan pa ako ng isang source of income. Kaya sabi ko, pagtangin na, okay. Nakigets ko na yung lesson mo, God. Tama na. Kaya, yun nga, ako sa akin, na napagtitibay sa akin yan na, ako para sa akin lang naman ewan ko sa kanila, ang pinaka benefit na kukunin mo sa pagiging mayaman mo ay yung mga panahon na to. Mga panahon na to dahil hindi ka fan ng consumerism, so hindi na yung pera mo ay hindi basta-basta nauuga nga, 'di ba? Kahit dumating 'yan dahil nga ito yung mga pinaghahandaan mong panahon eh. So, hindi ka nga nauuga. Okay, mataas yung gasolina. Ano ngayon? Wala akong pakialam. May pera pa rin naman ako. Ganun pa rin naman yung gagawin ko. Bayaan nyo lang yan. Bayaan nyo na maging mataas yan, di ba? Gusto ko yung ganung posisyon eh. Ako, ganun yung gusto kong posisyon sa buhay. At saka bilang normal na tao, yun ang talaga magagawa mo is tanggapin lang talaga. Oo, yun na nga. Kaya nga lang, mas matatanggap mo lang talaga siya kung naayos mo nga yung finances mo So, before. pinagandaan mo eh. No? Kawawa din yung mga nasa baba, no? Kasi nga, yun ang sabi ko, pag normal na tao ka, mayaman ka man or mahirap, pagdating sa pagtaas ng presyo, okay lang. Kumbaga parang wala ka talaga magagawa eh. Kumbaga out of control mo na yan. Now, ang hindi ko matatanggap, na dapat nagtatrabaho at hindi dapat sabihin na wala tayong magagawa eh. Yung government of energy natin pare, yung Department of Energy natin, pare nagulat ako sa balita I'm sure nalaman nyo rin yan, nabalitaan nyo rin yan na pare, Department of Energy, may crisis tayo ng energy ngayon.
once a week lang sila pumapasok, pre. Naka-work from home ang mga tropa natin sa department. Kasi hindi sila binigyan ng additional allowance para sa gasolina. Kago. Ang ina. Sabi ng mga empleyado, puta ka na, ito na nga lang sweldo namin eh. Ano nyo ba kami? I think maganda yung yung paano kala na damihan yung nag-work from home. But naintindihan ko yung point na dapat yung Department of Energy ngayon yung pinaka puspusan na nagtatrabaho paano makapag-isip ng alternative ba para malabanan natin yung energy crisis ngayon at gas. Totoo, pre. Kasi nga, Meaning to say, maraming deserve na mag-work from home pero sila yung hindi mo na dapat. Kasi sila yung talagang kailangan ngayon. oy, kasi kung sasabihin mo sa akin, work from home ang ano ngayon, boss, once a week lang papasok ang LTO ngayon. Kaya pwede. Okay. Okay. Kasi nag-make sense. O, konti rin nang bumabiyahe ngayon, konti nag-ootse, kasi nga, mahal ang gas. Okay. Agree. Pero Department of Energy ba naman po? Kaya na-disappoint din ako doon. Kasi nga, ikukumpara ko yung ginagawa ng ibang bansa. Like for example, yung Korea, no? Wala silang magagawa. Again, out of control nga naman dahil nga nasa Middle East, yung issue. So, ano mga namang magagawa ng Korea? So, ang ginawa ng Department of Energy nila, naglabas sila ng mga tips. Kumbaga may ano pa, binalita nila. Ito ang tips namin para kahit paano makasave kayo ng energy. Okay, so dahil department namin yan, ito, save kayo ng energy. Sa atin, pre, walang ganun, pre. Walang ganun. Wala silang tips na ibinigay man lang. Ang naiisip ko nga pagdating sa ganyan. Ito, di ba may interview si Ramon ang yung pinagkaiba niya sa kasi Petron ang sa kanya. Petron, tapos sila ang mga nasa tuktok niyan, Caltex saka Shell. Okay. Sabi niya hindi namin gagamitin tong crisis para kumita ng malaki. Kaya sabi niya as a matter of fact, nung nag-adjust yung mga presyo, kami, Petron, hindi sila nag-adjust. Ang pinapatunayan niya, meron silang sistema para makapag-provide pa rin ng serbisyo nang hindi natataga yung taong bayan. Sinabi niya nga rin na kung gusto ng gobyerno, kung tingin nila mas magaling sila magpalakad sa akin, ibibenta niya yung Petron sa kanila, kayo na. Kung talaga makakatulong kayo sa taong bayan. So, actually, yun yung na-realize ko ngayon lang na magme-make sense na kung fini-figure out nila kung ano tong sistema ni Ramon ang para sa Petron at makatulong sa taong bayan, hindi talaga sila dapat naka-work from home. I-figure out nyo yan, mag-meeting kayo dyan ng walang tigil. Di ba? Bro, masingit ko lang. What do you think? Kung halimbawa government yung may hawak ng energy, kuryente, gas, tingin mo mas magiging okay yung buhay ng Pilipino? Mas mura, pre. Sa totoo lang. Oo, ano to? Ideally, dapat pag gobyerno talaga. Pero tangina, realistically, yung flood control doon tayo bumalik ulit eh. Yung flood control nga eh, kung para tayo lang hiya doon eh. Hindi talaga. NFA Rice, do you remember? Oo, di ba? Din sa limot. Ay, hayop. Sinarantado rin tayo doon, pare. Ilang punong-punong warehouse yung mga nabulukan ng bigas ng NFA Rice. Gago pre, nakita mo yung iniisa-isa nila dito. So, Sobrang nakakain ka na ng NFA Rice? ha? Nakakain ka na ng NFA Rice? Nakakain ako dati. Ilang dami ng bato ang putang inang meron doon sa kanin na yun. Gago, nakabasag ng ngipin, pare. Tarantado, di ba? Tarantado kayo. Tangina, pakakainin nyo kami ng NFA Rice, halos basag-basag ngipin. Bro, nabasagan din ako ng ngipin sa NFA Rice. Tinry namin kasi libre nung time na yun eh. Tapos hanggang sa binigyan na lang ng presyo na mura, parang 28 pesos. Tapos yung mga kalaban nila, sinandoming 40 na. Sila ang NFA 28 to 31. So bibili ng mahirap, di ba? Tangina, di mo naman makain, napakadumi. Napakadumi ng bigas na yun, pare. Tangina, parang may halong feeds pa ng manok. Totoo, may ibang kulay ng bigas, right? May bato, may ibang kulay ng bigas. Tignan mo kung gaano katarantado talaga ginagawa ng government sa atin. Seashells. Ay, ang nakakagulat pa dyan, pre, ang nakakapagtaka, kung saan pa napupunta lahat ng pera ng tao, biruin mo mas malaki kinikita nila kaysa sa mga private sectors, mga private company. Pero sila yung balahura magbigay ng serbisyo. Obvious example,
Pag mga government hospital, nakita niyo ba yung kalagayan ng government hospital, mga public hospital? Mamamatay ka dun. Mamamatay ka, pre. Parang magkakasakit ka palalo eh. Pero mo nandun lahat napupunta ng pera. Mas mayaman talaga sila, pre. Billion-billion nga. Tignan mo yung mga nakukurakot dahil sa flood control, 85 billion, mga billion ang pinag-uusapan natin. But, nakuha nila yung pera, okay. Ito yung balik naming service. Puta basura, pre. Kawawa eh, no? Kaya tulad ng NFA Rice, government, ano yan, di ba? Owned yan. Government owned. Tapos pagka tingin mo ng quality, bakit ganun? Doon ako nagko-question eh. Bakit ang laki ng nakuha niyong pera, but yung service na ibinibigay talagang subpar? Alam mo yun? Eh marami kasing ano dyan eh, mga naghahati-hati na eh, na parang ang namamaximize, imbis na ma-maximize yung serbisyo para sa tao, namamaximize kung sino yung mga makakapagbulsa ng pera, di ba? Kaya talagang, yun eh, yun talaga yung orientation, pre. Balamang nga yan, pre. Kung makakalusot nga na wag nang mabigyan yung tao eh. Yun talaga ang gagawin nila. Oo. Tingnan mo, actually yung mga declared na mga perang nakurap, ang na-declare lang billion. Pero kung titignan mo, hindi na ako magtataka kung trillion talaga. Tol, hindi ako naniniwalang yun lang yun. Di ba? Nakakatamad Speak of magbayad. dagdag ko na rin yung 5K na bibigay sa mga driver. Pahirapan pa makuha yung 5K na yun, pre. Pati daw, may driver ako nakausap Grab, bago nila nakuha yung 5K, tinatanong pa yung pamilya, sino tatay mo, na-work tatay mo, na-work nanay mo, tagal ng interview daw. Pahirapan, tapos ang daming hinihingi. Tapos ito pa masakit dito, yung 5K na yan, baka hindi nga 5K yan dapat eh. Baka mamaya 20K yan, pinagtatapis-tapisan na naman eh. Oo, totoo. Tapos may mga hindi makakakuha ng 5K dyan, pero ipipaper lang nila, sila na magre-receive na naman. Yun. Yan nangyari talaga yan, pre. Kaya gustong-gusto ng government yung mga libreng pera, yung 4Ps, yung magbibigay ng ganyan, kasi natatapesan nila yan. Oh. Totoo. Tsaka ang daming hindi nagki-claim, pre. Ayun na nga. Yung hindi kini-claim, talagang ibinubulsa ng Matik yun, pati yung mga patay. Katarantaduhan, pre. Kasi, Nakakaboto nga yung patay. So nakakain din ng pera yun. pero isa akong halimbawa dun sa mga claimable na ibibigay naman ng gobyerno pero tinamad na lang ako. Kasi nga dati kasi nung panahon ng lockdown, konting symptoms lang, ano ka na i-qualify ka na as may may corn beef ka. May crown ka. So naganoon ako. Dahil ako noon, trangkaso ako, naka-crown ako. So quarantine. Ngayon, merong binibigay na 10,000 pesos. Basta gawin mo itong mga papeles na to. Merong 10,000 pesos. Basta fill upan mo itong mga form na to. Pero sabi ko, tangina, kung ibibigay nyo na lang. But may mga form pa hindi ko kinuha. Wala, hindi ko nakuha yung 10,000 pesos na yun. So, yun nga, yung isang halimbawa na sinasabi nyo, na sinasabi ng gobyerno na ibibigay yan, pero merong hindi na kumukuha. Ngayon, katulad ko na hindi kumuha, malamang marami kami nun. Actually, may nakausap pa nga ako sa katrabaho ko nun. Ikaw, kinuha mo? Hindi ko na rin kinuha. Wala yun, bulsa yun. Oo, di ba? So, Hindi binabalik sa treasury yun, for sure. Kasi hindi, budgeted yun eh. hindi na talaga. Eto nga, dahil nga yung dati kong trabaho ay gobyerno nga yun, pinapractice talaga dun na once mapag-usapan pa lang na may budget para dyan, grab. Kasi nga raw, pag hindi mo yan ginrab, mawawalan sila ng dahilan para i-open ulit yung opportunity na yan para sa iyo. Hindi nyo naman ginamit next year wala na. So ano nangyayari? Kahit wala ka namang creativity para gastusin sa tama yung pera, gastusin mo na. Kunin mo na lang talaga. Kunin mo na kasi nga next year mawawala yan. So, ganun sistema sa amin nun. Basta merong pera, sinabi may pera, okay, sige, mag-party tayo dito. Ganun. Yun yung paboritong sa amin eh. Tsaka di ba, may record naman. Kaya nga, ever since mag-a-apply ka ng driver, license, may record. Di ba? Kaya yun nga yung purpose eh. Kaya nga nagpapasa tayo ng papel eh. Tapos hihintayin pa nila na pumunta sa opisina nila. Ang kulang ng serbisyo eh, pre, di ba? Kung gusto mo talagang tumulong, gusto mo talagang makatulong, bakit ang dami yung pera dyan, bakit hindi nyo na lang ibigay mismo dun sa driver para talagang nakukuha? Kahit hindi pumunta, may kukuha ng pera. Ang gusto talaga nila pumunta talaga doon. Yung ginagawa nilang programa is para talagang may mabulsa eh. Alam nila, tatama rin yung tao na pumunta sa opisina eh. Kaya pag hindi pumunta, bulsa tayo rito. Di ba? Kaya sa akin, lalo na bilang mahirap ka, ganyan na yung ipitan sa pera.
Pag nakakuha ka talaga ng break, yan, napasukan ka na ng pera, nakakuha ka ng break, yung pera na yon, wag mong gagastusin yun para manood ng concert. Tangina. Bakit? Ang mahal ng ticket sa concert! Tangina. Nakita mo yung ipitan na nangyayari na yan? Minsan ka nalang hahawak ng pera, tapos na nagkapera ka pa, pinang-concert mo pa. Ito pa, pinang-concert mo. Tapos malalaman mo yung babae mo, kukunin pala ni Chris Brown dun, lalaplapin sa stage. Di ba? Nakita niyo ba yun yung kay Chris Brown? Nilaplap nung... Ni Chris Brown. Oh, nilaplap... Para yung babae, yung agresibo eh. Hmm. Ano, di ba, sa video? Oo. May viral kasi ngayon, guys, no, yung babaeng may asawa na, tinuka si Chris Brown, di ba? Yung laplap niya, padilang gano'n, no? May gano'n, may pakis pag gano'n. So, hindi siya yung torrid kiss na, beso-beso. Hindi, tangina, dinilaan niya talaga yung bunganga ni Chris Brown. Ano take note pare, kasal daw yung babae nun. Jeez! Paano pag sa inyo, pare? Ba, sa wife ninyo or sa girlfriend lang ninyo? Let's say girlfriend ninyo. Nanood kayo ng concert, sobrang idol niyo yung nandun. Umakyat siya ng stage, napaakyat siya. Hinalikan niya, sobrang kilig na kilig siya dun sa ano. Kita ng buong Pilipinas, no? Oo. Ako wala na. Maghiwalayan mo? Wala na. Oo. Insecure ka? Hindi. Sasabihin pa nga nila, kunyari, paano pag hinila, Josh, yung asawa mo niyan kay Chris Brown? Ako, sige, titignan ko yung galaw niya. Once na magpahila ka kay Chris Brown, wala ka nang babalikan. Tapos na tayo dun, pre. Insecure ka? Di insecure. Putang ina, asawa kita, tapos hahalikan ka ng ibang tao. Hindi, Insecure pa rin ako nun. Hindi, Diyos, hindi cheating yun kasi fan lang naman siya dun eh. Ang inang fun. Hindi. Fun pagka, kung kunyari nakita mo sa TV, ang pogi ni okay, fun. Pero yung hinalikan mo na, putang ina na dapat akin lang yung labi mo, mag-asawa na nga tayo. Paano pag sobrang idol niya lang naman talaga pero hindi daw niya love? Yung kiss na yon, sobrang fan lang daw kasi siya talaga. Wala akong pakialam dyan sa fun. Basta hinalikan ka, halos kantuting ka na doon. Tignan mo, nakita mo ba yung itsura ni Chris Brown doon sa nakabuka ka na yung babae, pre. Halos na, dito na yung etis ni Chris Brown sa pek-pek niya, tangina. Tapos sasabihin mo sa akin, fun ka lang. Putang ina pa. Auto-open talaga mga babae, no, pag high value, no, sa taas, no. Hindi na lang pipigilan, napapaganon yung legs nila, parang unconsciously, no. Kahit sabi yung walang may damit sila, unti-unti napapaganon yung legs nila, no. Kasi alam mo, pre, kaya ayokong, yung kahit isipin pa nga lang, sabihin na natin hindi pa ganun kalaki yung damage pag inisip pa lang. Pero ang problema kasi, yung katotohanan na ang tao nga ay insatiable being, emotional being, yung mga maliliit na crumbs na yan, yan nagpo-progress yan into something bigger. Katotohanan yun, puta, hindi nyo madedenay yun. Yup. Kasi isipin mo, tinan nyo, ito, sikat din sa internet to, yung porn star siya, kasal sila nung babae, request ba ng fans yun? Si Adam ba yan? Oo. Si Adam. Sinibak nung Egoy. ng ibang egoy. Ano yan? Kasama yan dun sa ladder na kinilig lang sa una. Fun lang sa una. Kasama sa ladder yun ng pagiging tao. Yun nga, kaya nga sinabi ko, insatiable emotional being. Yan yun eh. Kung bakit ganyan, fun ka muna, laplapan muna, sex na. Kaya nyo ba tanggapin yun? Katulad nung nangyari kay Adam na yun, yung ginawa nila ni Adam na yun. So para sa inyo red flag ang babaeng umiidolo-idolo to the point na my day niya o pinopost niya yung idol niyang lalaki. Red flag Oo, talaga yun. sa akin red flag talaga. Red flag. Red flag. Actually, Ako, ito, sige. hindi nga lang red flag eh. Ang babaeng para sa akin, sobrang umiidolo sa mga tao. Right? Sobrang umiidolo sa isang celebrity. Jejimon ka sa paningin ko. Para sa akin. Ito, marami magagalit dito Magadami magagalit dito. Meron ibang ginagawa pa tong mga babae na to na pag birthday nung idol nila, sineselebrate nila, pre. Ay, babalitaan nyo yun? Birthday ng celebrity. Hindi naman siya kilala. Sineselebrate niya, pre. Nagpapahanda siya. Tapos may picture ng celebrity, hindi siya kilala. Inang Sa akin, sukdo lang, jeje mong sa paningin ko talaga. Wala kang ibang hobby? Wala kang ibang ginagawa sa buhay mo?
Ako hindi ko na papasukin yun, ha. Makita ko lang na ganun yung pinapost ng babae. Wala interest ko sa'yo. Sa akin okay lang. Halimbawa, nakilala ko 'tong babae. And then sobrang idol niya itong mga artista na to, na lalaki. Okay. Sobrang idol niya, sobrang fan siya. Wait lang. Ano yun? May kumantok ka. O, ikaw, pre. Ako muna. Girlfriend mo, Oo. nagsiselebrate ng birthday ng celebrity. Anong mararamdaman mo? Tangina hindi. Ako ang sasabihin ko nga bago sumingit si isa daw na dahil ako na maraming experience sa babae, alam ko na yung simpleng kilig na yon. Mm. Kaya ko yung i-turn sa ipapasok ko yung cheese dog ko sa kanya. Dahil alam ko yung katotohanan na yon. Siyempre, hindi malabo yun na crush niya lang yung artista. Fan lang siya ng artista. Pero hindi mo matatanggal yung realidad na kung nandyan yan sa harapan mo, Mm. papatulan mo yun, no? Papatulan niya yun. Papatulan niya talaga yun. Hindi malabo. Same element eh. Di ba? Na, kung paano tayo dumiskarte sa babae, same element yung nakikita mo. Yung interest, yung kilig na inaano niya. Doon din papunta yung kaya hindi ka papayag. Ngayon nga, sa akin, fangirl. Mapagbibigyan ko lang yun kung makikinig siya pag sinabi kong, tigil mo nga yun. Mm. Kung hindi niya ginagawang issue yun at nagpapaawat siya, Oo. may pag-asa ka pa. Mm. Pag sabi ko, tigil mo nga yung gagawa mo yan, tas susunod ka lang, hindi ka na may pagtalo. Okay yun. Pero yung hindi ka magpapaawat, naggagaganon ka, tangin na wala namang pinagkaiba sa... Papunta na naman talaga yun. Parang yun. Papuntang cheating yun eh. Oh, paano? Dahil lang nag-iiba lang siya ng paningin sa ibang tao, nag-iiba lang yung perspective ng ibang tao kasi isang celebrity. So pag celebrity daw, hindi mo naman daw kasi abot, 'di ba? Malabo naman daw maging reality. Pero dahil lang sa celebrity siya. Pero ibang tao pa rin yun. Gawin mong hindi celebrity yun. Gawin mong kapitbahay Diba? natin yun. Ganun pa rin. Cheating na yun ha. May gusto ka sa kapitbahay natin. Nagpapantasya mo yung kapitbahay natin. Bakit nagiging ganun? Porket celebrity, kumbaga out of the question na siya, hindi siya cheating kasi celebrity. Ibang tao pa rin yun. Diba? Kagutol nga ng sabi mo, pag humarap sa kanya yan, bibigay yan eh. At marami nangyari na ganyan, pre. Katulad niya kay Chris Brown, ayan, kitang-kita, puta, idol pa naman kita, hayop ka. Wala kang tinatalo. Diba? So, Check nyo mamaya sa labas. biglang gaganon. Oh. Sorry guys. We're cutting you off. May emergency lang. Inusog ko yung motor. Yun lang, inusog ko yung motor. Kasi, tangina mamaya, makikita nyo mamaya. Tangina. Hindi naman nadamay yung sasakyan ko. Hindi pare. Okay. Basta mamaya, tangina. Lupet, tangina. Sige, bilisan na lang natin daw. Sige, naalala mo yung sasabihin mo? Yung kanina, ayoko rin kasi sa babae na may fan. Sorry guys emergency lang no. So, ayoko ng babaeng sobrang fan. Gets ko siya kung hindi ko pa siya girlfriend. Fan ka ng artista. But pag naging girlfriend kita, huwag ka na mag-mo-post ng ganyan. Yan din yung sinasabi ko kanina. Oh. Respect kita nung noon, di mo pa ako kilala eh. Pero sabi mo nga gusto mo ako eh, di ba? So dapat ako na yung lalaki sa buhay mo na idol mo. Ngayon kung sobrang idol mo yon, maintindihan kita, pakinggan mo yung kanta nila, panoorin mo yung movie nila o nila, pero don't post it. I understand that. Okay yun, normal yun eh. Oo. Pinapanood natin sila Megan Fox, sila Cindy Sweeney. Pero hindi to the point na ikaw, sige, sinelebrate ng girlfriend mo yung birthday ng isang ano mararamdaman mo doon, pre? Isang celebrity. Sabi mo, labas nga tayo. Ay, hindi, ayoko kasi birthday ni ano. Ang gago naman nun. Tapos nagpahanda pa siya. Nagpahanda? Tapos ikaw pa magliligpit. Ito yung cake. Birthday ng ibang lalaki, pre. Anong Utang masasabi mo ina. dun? Siguro maintindihan ko pa kung birthday ng babaeng idol niya. Kasi sobrang ina-idol niya yung babaeng yun to the point na gusto niya maging ganon. Yung babaeng yun and role model naman talaga na maganda. Wala giri, sige. Tuloy mo kabaliwan mo na yan. Pero another man, Oo. hindi. Message kasi sa akin pag may idol kang another lalaki, kahit artista pa yan, kahit sobrang taas pa niya na mayaman yan, kingina mo, gusto mo magpakantot yan eh. Diba? Yun nga yung sabi ko kanina. Ayaw lang sa'yo ngayon. Oo. Pero kung yan magtagpo kayo sa mall, kinuha niya number mo, hindi ko alam, Yan. wala ako doon, kakantutin ka niyan at bubuka ka kay. Yan yung sinasabi ko kanina mo wala ka. Oo. Pare, sobrang hipokrito ng mga babaeng sasabihin, hindi no, ikaw mahal ko, hindi ako bubuka ka kay Elon Musk, ganito ganyan. Gago! Ulol, minayday mo na nga tong idol mo eh. Minaydol mo na tong artistang idol mo na to. Halimbawa, artista sa ibang bansa,
sa Korea, sa Japan, sa US, sobrang idol mo, nataon lang na imposible kang matira ngayon. Pero if there was magkakaroon ng Chance, oo. pagkakataon or chance, bubuka ka yung babae mo sinasabi ko. Kaya ang micro-cheating niya may idol-idol na lalaki para sa akin. Idol mo siya, panoorin mo movie niya, pakinggan mo kanta niya, fine. My day mo, i-highlight mo pa, i-post mo pa, pati birthday i-celebrate mo. Holy shit. Nag-cheat yung babae mo na yan. Or malaking chance promiscuous yung buwaka ng inang yan. Oo. Tsaka ito pa napag-usapan namin kanina nung wala ka. Kasi nga, gina-justify nila itong ganitong infatuation nila sa mga celebrity. Kasi nga, ikinakabit yung word na celebrity. Di ba? Pag celebrity, parang okay lang yan, celebrity naman yan. Pero again, living person yan eh. Ibang tao lang. Parang mong sinabi na may crush ka doon sa kapitbahay natin porket hindi celebrity yung kapitbahay natin. Okay na yon, di ba? Gago. Basta may celebrity, parang celebrity naman yan eh. Hindi. May burat Living at itlog. person yan eh. May burat at itlog pa rin yan eh. Kaya nga eh. Living person yan. Okay lang din sana kung, again, punta tayo doon sa okay lang kung anime. Hindi naman totoong tao eh. Crush ko si Sasuke. Alright. Character lang yan eh. Hindi naman, living person yun. Pag nandyan yan, dalawa kami, magkaharap kami sa'yo. Sinong pipiliin niya? Yung celebrity. Talaga. Oo. So, again, para sa akin, jeje mong ka talaga eh. Boy, ang panangga kasi nila dyan, boy, idol ko lang yun. Crush ko lang yun. Imposible naman pansin. Exactly. Imposible right now. Pero ang point nga kasi dito, ang hypothesis halimbawa is, kung magkakaroon ng pagkakataon pala, is bubuka ka pa rin pala sa iba. Wala kang pinagkaiba sa malanding pamigay. Nataon lang na hindi napunta ng Pilipinas si Chris Brown at matagpuan ka. Cheating pa rin yan. Cheating pa rin. Nag-cheat ka sa utak mo. 'Di ba? Hindi ka talaga loyal sa akin. At pinamumukha mo pa yun sa akin. Wala nang problema, idol mo yun eh. Pero para i-my day mo, i-post mo, para sa akin bullshit yung mga ganung babae. Nagkaroon ako ng mga ganung ex dati, pare. Hindi nga ako nagkamali. Bullshit nga talaga sila, mostly. Kaya hindi ako mangingilo sabihin na pag tayo na, yung pa-fan mo, anong tawag dyan? Pa-idol mo, pa-crush mo sa celebrity, hindi na talaga pwede yan. Hindi na pwede. Kasi, kinuha kita dito sa partido ko, nandito tayo, magsasama tayo, para, ang isipin nga natin ay bumuo ng matikas na pamilya eh. Anong sense niyan, yung ganyan? Na, Pamilya ba yan? o pamilya ba yan? May kipag-away ka pa sa akin, puta. Mas importante ba yung pagka-jejemon mo na yan na patingin-tingin mo sa idol mong celebrity kaysa dun sa hinaharap natin, 'di ba? Yung kailangan natin, yung future natin na kailangan nating na build. Na ikaw rin naman na makikinabang, yun na nga na pag tumanda ka na, 'di ba? Kaya ako, pag yung ganyan, yung babae sa akin para ma-skip ko na yung ganyang issue. Hindi ko napasukan. Basta sa akin, ma-post ka about showbiz na babae, ako sa akin, turn off talaga. Kahit hindi pa niya pinapakita sa akin na crush niya tong celebrity na to, specific celebrity na to. Basta puro post niya, updated siya sa mga showbiz happenings. Ayoko na talaga, pre. Loka-loka yun. Alam ko na sasapitin ko si Kuya. Tapos, nakakairita pa, pare. Hindi insecurity matatawag to eh. Nananadya yung mga babaeng ganito eh. Yung alam namang katabi ka, paulit-ulit bukang-buka nga na nagka-ex din ako ganyan, bukang-buka nga na, gwapo talaga, gwapo talaga. Tangina mo, anong gusto mo sabihin ko? Talaga, yun na nga. Pag ginanong ko talaga yung babae. Sabi, talagang paulit-ulit siya, gwapo talaga, oo. Di, puki talaga, kikilig-kilig pa. Tangina mo, anong gusto mo sabihin ko? Ginanong ko talaga, tangina mo, anong gusto mo sabihin ko? Anong gusto mo response ko sa'yo? At tulala, tangina, na-realize, ko kung ano na-realize ng putang inang bitch na yun. Parang, kingina mo, oo na, pogi, di ba? Pero, yung kinikilig-kilig ka pa, hindi insecurity sa akin yun. Wala ka ng respeto sa kasama mo ngayon. Di ba? Wala kasi sila pre dyan sa ano na yan. Ako ba? Ito gusto kong sabihin sa inyo boys, bakit ako ganun nag-react. Ako ba? Katabi kita, babae ko. May sinabi ba akong, ang sarap kang totineto ni ano, no? Sabihin mo reaction mo. Ginagawa ba namin yon?
kinginan nyo, indirect kasi ang mga babae, pare. To the point na hindi nila sasabihin na, ang sarap bumukha ka dito kay Piolo, no? Hindi nila sasabihin yun. Oo. Ang language nila dyan, ang translation nila dyan, ang gwapo talaga ni Piolo, no? Yummy, ang yummy. Yun ang translation nun, ang sarap bumukha ka kay Piolo. Talaga naman eh. Politically Oh. correct. Tingnan mo kung gaano sila kabastos. Tayong mga lalaki, never natin sinabi sa wife o sa tabi natin, sa girlfriend natin, na, ang sarap kantutin nito ni Ann. Ano kayang feeling pag kinantot si Ann, no? Kantutin ko kaya ito, no? Ang sarap ang bukal legs niya, oh. Ang inati- Gari ka dun. Oh, anong reaction ng babae? Disrespectful. What I'm trying to say is, girls, be mindful naman sa mga boyfriend ninyo. May ego yan, may pride yan. Hindi yung porket puputokin niyo yung ego niya, yung pride niya, tatapalan mo na, insecure ka. Tapal yan eh. Gaslight yan sa kabastusan mo sa pagkalalaki ng asawa mo. Sa boyfriend mo. Bastos yung ganon. So, kayo, kung fan kayo, halimbawa, fan namin kayo, pinapanood nyo kami, that's fine. Saan ka pupunta? No, pinapakinggan nyo kami, that's fine. Pero kung may girlfriend, may boyfriend ka na, may karelasyon ka na, be mindful pa rin sa mga sasabihin mo pag magkasama kayo. Oo. Idol mo si 8, idol mo si Josh, idol mo si Sadaw. Gusto mo yung mindset namin. Ganon, linawin mo sa wife mo yan, sa asawa mo yan. Gusto mo yung mindset namin. Gusto mo kaming role model. Pero hindi mo kami gusto sexually. Kasi yung mga babae sobrang idol ng pare ng mga lalaki sa lalo yung sa mga Korea, maraming gwapo doon sa western, 'di ba? Sila Thor. Iba na kasi yung message na, yummy, ang sarap. Gumagano yung babae, 'di ba? Gumagano yung babae, 'di ba? Ang sarap naman ni Thor, ganyan gwapo, ganyan tangina na translation, gusto niya bumukha ka doon. Kaso hindi nga siya ginugusto ng mga 'yon. Apaka bullshit ng ganyang babae, pare. Oo, yun. Ano talaga, para sa akin, ang mabahong ugali. Ano ko lang, pre, kasi kala ko doon ka pupunta eh. Yung kanina sabi mo, idol mo kami. Ganyan, yung mga babaeng idol kami. Mamaya sabihin mo, tangina, wag niyo sasabihin sa mga partner niyo yan. Ang sarap na itas. Si SJ, saro siya SJ. Number one fan natin. Single naman yun, kaya okay lang. Pwede yun. Wag ganun na, wag yung man-check ng mga ganyan sa mga, kuya, may mga boyfriend kayo, tapos ikukumpara ninyo sa mga celebrity. May ganyan ako, pre, may tropa akong ganyan dati pa. Yung asawa niya, may anak na rin sila. Lagi nagpo-post yung, hindi ko alam bakit hindi niya chine-check eh. Lagi nagpo-post ng celebrity, tapos ang caption ng babae, yung UGH, tapos may... Gago! Oo, pre. Gago, bastos sa asawa. Yung asawa rin, susupot-supot din, hindi sinasaway. Gago, bastos yun, pare. Wag, di ba is parang tinira? Bastos yun, pare. Gago, no? Saka yung mga babaeng nag-green joke sa social media na may partner, gago yun. Gago yun. Nag-green joke na bastos hindi connected sa boyfriend niya, gago yun. Oo, lang yung green joke pero towards sa relationship. Oo, walang sa'yo problema siya yun. nag-admire eh. Oo. Ikaw ang idol niya eh. Sarap talaga ng partner ko. Fine. Pero yung ibang tao na itutukoy na masarap, tangin ng babaeng ganyan, pare, sabi ko sa inyo, red flag yan, makinig kayo sa akin. Lalo yung mga idol, masyadong umiidolo sa artist or what, red flag sagad yan, pare. Maintindihan mo pag nirelasyon mo, tumigil siya, Ganon, dapat. may respeto sa'yo yun. Kasi, di ba, basta hanapin niyo yung storya ni Adam tsaka nung na Adam 22. sinisibak ng ibang lalaki yung babaeng Sick pinakasalan yun, niya. pre. Hindi na normal Sick yun. talaga nga. Sick yun. Oo, gusto ko nga ipaano sa kanila na May anak pa sila, pre. may anak na ba? May anak sila. Di ba? Dahil, Yung mga pakilig-kilig na yan, ulitin ko lang, yung mga pakilig-kilig na yan, connected yan dun sa ladder na yon. Progressive yan, pabigat ng pabigat yan. Hanggang yun na. Partner kayo pero pinapasukan ng ibang chase dog yung... Si Lana DePlug. Lena Oo. DePlug yun, di ba? Oo. Nagpabembang siya nung, sino ba yun? Yung malaking Negro. egoy na yun. sabi nga nung egoy na yun, kahit ganun yung trabaho niya, hindi niya gagawin yung ganung klase ng Oo, mismo. Kaya nag-boxing match nga sila. Ay putek, napanood nyo to? Napanood nyo yun? Boxing match nila. Nag-boxing match sila. Nagsuntukan. Ha? Si Adam 22, tsaka yung egoy. Ba't sila nagsuntukan? Pero tinira niya na yung wife ni Adam. Natira na! Eh, ba't siya Pero nagsuntukan? ito ang problema. Ito ang problema. Connected yun doon. Parang, siguro pagpapatunay ulit kung sino ang, machismo ulit ang pinaglalabanan nun malamang. Pero ito ang problema. Binugbog pa siya.
TKO siya, pre. Nakit panood ko yun. TKO si Gago. Iniyot niya na yung asawa mo. Tinikio ka ba sa boxing? Bilib ako kay Adam sa part na hindi siya kinakain ng ego. Sa bagay, pero mali na yung sa kanya, pre. Mali na yun pre. eh. Mali talaga. Mali na. Parang dinoble down niya yung kamalian, pre. Oo, pero hindi umalis yung babae niya. Kasal kasi sila nun eh. Bukod doon, hindi, may annulment eh. May pera na sila parehas. Sa bagay. May divorce sila. Oh. Doon tayo sa kinabibiliban ko lang. Pero agree ako sa inyo na bullshit yung buong buhay nilang dalawa. Agree ako sa kinabibiliban ko sa kanya. Kaya niya turn off yung ego, pride. Oo. Sobrang lupit ng level. Malinaw. Malinaw na kaya niya talaga Hindi ko kaya yun. Hmm. Kaya ko i-turn off yung ego pride ko pero ganung level na yon. Sobra na yon, par. Sobra na yon. Oo, tama. Sige. Idagdag ko lang din sa kwento. Ang tanong, may ego ba talaga siya, pre? Meron yun. Parang hindi na ego yun eh. No, meron. Lahat ng lalaki meron. Oo. Kasi kung may ego ka, pre, ang ego nga, sabi ko nga kanina, it's a superpower na yan ang power ng lalaki para hindi mo ma-disrespect yung sarili mo eh. Kumbaga, yan yung boundaries mo yan. Pero kung ganun na kagrabe, pre, you will let someone na mas malaki pa yung edit sa'yo na birain yung asawa mo tapos TKO ka pa. Para sa'yo, wala ka ng ego, pre. Sama nun. Hindi na ego. Yun parang enough niya talaga. Oo. Hindi niya kayang kontrol. Enough niya talaga. Wala. Ako sasabihin ko nga sa inyo siya, yung pinakita niyang yun ni Adam, definitely, unique human being. Talagang, Unique siya. unique talaga siya lang talaga yun. Hindi niya alam kung in a good way ba, in a bad way. Hindi. Ako kasi, I can see some things na pwede kong kabiliban pa rin. Actually, may kita mo, Gets ko yun. Gets ko. unfazed talaga siya. Talagang, walang makaka-turn down sa kanya. Kaya nga. Basta wag lang siya isang araw maggaganon ha. Oo. Tapusin niya ng normal yung buhay niya. Puta, iba tong taon Pero to. gago, nakakabilib kay Adam para siyang zombie. Oo, panakita mo yung mukha niya, di ba? Parang yung zombie, Hindi mo siya nakita na na parang na-down siya sa lahat ng nangyari na yun. Kasi ako madadown ako. Siguro makakabangon ako, but matinding batok yun. Sobrang kakaiba, pre. Kasi kung Gets ko yun. sobrang kakaiba sa speaking of Adam nga kasi meron silang parang podcast to pero online lang si Andrew Tate ang kasama nila. Nakalimutan ko kung in-offer ni Lena yung sarili niya o si Adam din ang nag-offer kay Andrew. Si Adam. Si Adam na pwede mo rin anuhin to. Payag na naman si Gago. Pero yun, hindi tinik ni Andrew. Hindi tinik ni Andrew kasi para sa kanya, kadiri na yung... We can all, wala na tayong pag-uusapan doon eh. We can all agree that Adam is a bullshit person pagdating sa ganitong usapin, pati sa relationship. Walang may gustong maging si Adam. But, doon naman tayo sa ibang usapin na pwede natin matake. Yung tibay ng loob. Yung tibay ng loob, kayang i-turn off yung ego. Kung meron man, I believe meron pa rin yun. Pero kaya niyang laruin. Unfazed. Unfazed Wala na. makakapag-bring down kay Adam. Kasi nga, hindi siya naaalog sa validation. Kasi siguro nga, kasi sabi nga ni Lena, kaya nga umabot sila sa part na nagpasibak siya sa iba. Kasi si Adam din, sumisibak din ng kung sino-sino. Pinapabayaan niya lang din naman. Open relationship sila. Open relationship sila. Pero Oo. ang tagal na nila. Tagal na nga eh. Parang mag-iisang dekada na sila. Isa pang kinabibiliban ko dito kay Adam, hindi ko siya gusto maging ako role model dinadampot ko lang yung mga pwede pang madampot na natitira. Yung bang bukod doon sa walang problema kahit si Bakin yung babae niya, kalimutan ko. Tela, habang inaalala mo yan, meron pang isang pangyayari, pre. Di ba, si Vitalian, tagal na nakulong. Ito bagay na pwede mong kabiliban ulit kay Adam do. So, press con nga nila yon bago yung laban nila nung Egoy. Pumunta si Vitali, kinuha yung mic, nag-ask ng question kay Adam. Dahil sa pinaggagawa niya, akala ni Vitali, pwede niyang itanong to, sabi niya, ang tagal ko nakulong sa Pilipinas. Gago na comeback siya dyan. Sige, tuloy ko may kwento. Tapos ano yung... Hindi ko natanong. Sige ko. Tagal ko nakulong sa Pilipinas. Wala talaga. So meaning hindi siya nakabembang. Pwede ko ba bembangin si babae mo? Tapos ang ganda ng sagot niya. Kasi parang something na sinabi niya na galing ka nga ng kulungan, failure ka nga bakit pa kita re-rewardan ng pussy ngayon? Saka sinabi niya na na nasibak sa puwet si Vitaly. Kinambak niya ng ganun. Oo, di ba? Kaya Kaya basag na basag si Vitaly. yun, utang inan,
Ang saklap ng pagka-loser din ni Vitaly. Gago ka rin talaga eh. Naalala ko na. Go. I think Adam is one of type ng seducer. Kasi nandiyan ako ngayon eh. Nagre-retract ako. Nagbabalik ko lang ng mga basa ko sa seducing people. Mm. Pwede mo siya magamit kahit lalaki babae, yung seduce, di ba? Oo. Mm. Kaya nag-stick sa kanya yung wife niya. I think magaling na seducer si Adam. Kasi yung part ng type niya, tipo ni Adam kasi, is seductive na, vulnerable, Yan. and no ego. May ganung party ng seductive kasi pagkasama mo siya, dahil wala nga siyang ego, mailalabas mo yung true self mo. Feeling mo, mas magaling ka. Feeling mo, ang taas-taas tuloy ng sarili mo. Kaya mas gugustuhin mo sumama kay Adam. Kasi nung napakinggan ko rin yung Andrew Tate Adam, wala talagang igong mapaparamdam si Adam sa'yo at sobrang vulnerable kausap. Kaya mong kausapin si Adam ng any topic nang hindi siya matitrigger ng ego niya. Okay. Pwede mo nga siyang batuan na, can I sex your wife? Masasagutin niya ng kung ano yung nasa isip niya. Diretso lang. Oo. So, Gets ko pare, nagigets ko. In a way, nakakabilib yung pagiging, ano ba? So, In a yung layman's abnormal term, niya, nakakabilib yung pagiging abnormal niya. hindi na normal yun eh. Oh, yeah. Gets ko. So, para sa education ng mga nakikinig, yung art kasi ng seduction, ang element nun, magpapakita ka ng vulnerability. Yung vulnerability, nandun yung advantage eh. So, dahil nagpakita ka ng vulnerability, kakagat yung taong kausap mo, Yeah. nasisedus mo siya sa ganung paraan. Basta kagatin niya yung vulnerability na ibinitaw mo, nakukuha mo na siya. So, yun. Alam mo, maganda yan sa next topic, yung seduce, pare. No? Pag-usapan yan. natin. Different type of seduction. Yun. Comments? Di na, mamaya na ako magkakomment. Ay, oo, okay na pala. Oh, Oo. so, yun. Maraming salamat pare sa panonood. Kung gusto pa ng ganong klaseng mga content, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Natin Support Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! Ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. May tasit at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel.